That is no? the cost of not doing anything, the At least- inaction. Nanganganib na bumagsak ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng palay sa bansa. Ito ang pangamba ng Department of Agriculture kung hindi aaksyon ang pamahalaan sa krisis na nararamdaman ng bansa bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, sa kasalukuyan nasa 78% lamang ang local rice production ng bansa. Ngunit kung bababa pa ito, mahihirapang umangkat dahil ang ibang bansa gaya ng India ay nagpapatupad din ng export bans para protektahan ang sarili nilang supply. So we go from 78% production to maybe 50% production. That can be the worst And case. Ayon pa kay Yusek Perez, posibleng umabot sa 75 billion pesos ang pagkalugi ng tatlong pangunahing sektor ng agrikultura kung hindi agad gagawa ng hakbang ang pamahalaan. That's the cost of inaction. We have a proposal actually to fund a preventive measure to prevent this from happening, because as you correctly pointed out, this is going to happen exactly if we don't do anything. Right now, wala pa ho yun eh. And the good thing about what we're doing, Mr. Chair, is we are anticipating a catastrophe that is about to happen, assuming we don't act. Paliwanag ng ahensya na bagamat may mga programa sila sa kasalukuyan, ay hindi sapat ang pondo para matulungan ang tinatayang 11 milyong magsasaka at mangingisda. Yung 7 billion na nire-request po namin under the RCEP for the rice farmers, this will benefit only mga nasa 2.6 million rice farmers that are tilling 2 hectares and below. So, hindi pa dito kasama yung mga 3 hectares and above. Okay. Okay. Pangalawa, dun po sa fisheries, yung kaya mas mababa sila kasi mas maraming gusto nilang i-cover. Yung sa rice for the fuel is 5,000, but for the fisher folks is just 3,000. So, I mean, 3,000 and 3,000 only po. how many? Of nasa your, 14,000 lang po yung target ng fisher and you have folks. 2.7 million fishers. Yes. Even po dun sa PAF, dun sa presidential assistance, yan po, this will 10 not, billion. yeah, the 10 billion, this does not cover yung mga high value crops, farmers, even the coconut farmers. This covers only rice farmers, corn farmers, sugarcane farmers, as well as around 399,000 fisher folk. Tinatayang nasa 37 bilyong piso ang kailangan ng DA para sa 3 buwan o mula Mayo hanggang Hulyo upang masuportahan ang agriculture sector at maiwasan ang krisis sa produksyon. Kaugnay nito, iminungkahi ni Senator Bam Aquino na gamitin ang malaking alokasyon para sa ayuda na aabot sa 200 bilyong piso na nasa 2026 national budget. Ang ayuda ba, like the AICs and all of this, is it indicated na kailangan cash siya? Hindi ba siya pwedeng in goods or in fertilizer or fuel subsidies, for example? Let me, I'll ask DOF to maybe take a further look at this. Kasi sa isip ko, I know the devil is in the details, no? Kailangan alamin natin yung specific. But it does seem like an assistance anyway. I'm sure the worry of DA is that if it's in cash, baka magamit sa ibang bagay. Pero kung subsidy siya, it will be in actual usage of petroleum or actual usage of fertilizer. Bilang tugon, ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, ang kanilang mga intervention ay limitado lamang sa pagbibigay ng cash o direktang pera sa mga benepisyaryo. We can only, our interventions under AICS are only in cash. If it's non-cash, then it would be a guarantee letter or GL that everyone knows of when we pay for medical bills and burial and funeral costs. But in terms of food subsidies and any other related crisis, that would be in the form of cash. Sa kasalukuyan, layon ng Senado na makabuo ng plano upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mapigilan ang pagbagsak ng ekonomiya bunsod ng krisis sa Middle East.
Kaugnay nito, hinimok nila ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na magpulong upang gawan ng paraan ang pag-access sa pondo, maging ito man ay sa anyo ng cash o subsidies, nang matiyak na mabibigyan din ng sapat na tulong ang sektor ng agrikultura at hindi lamang ang sektor ng transportasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.